Dwaping kadi nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampag para matuuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by
Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hometel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria. Okay, magandang umaga Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. And syempre, magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Ngayon ay araw na naman ng Miyerkules. Kasama nyo ang inyong likod, si Rosario Amistoso, sa pagbigay ng live na programang ito sa mga oras na ito. At sana po hanggang matapos ang programang ito ay nandyan kayo. Napapanood tayo ng live sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. And napapanood din tayo sa YouTube channel. Kaya abangan nyo lang po kami. Ngayon ay live na live nating makasama ang mga taga-subaybay ng Bicol TV Sorsogon. Happy watching kay Mr. Bobot na Laguna pa. Bawawaw. And happy watching man mga kaibigan sa sa mga sumusubaybay at nagbibigay ng mga impormasyon sa atin. All the way from Matnog, si Papa Maki Gomez. Happy watching. At ngayon mga kaibigan, sabi nga natin sa araw na ito is maganda-ganda ang panahon. At habang kayo ay nandyan, nandito rin ang inyong lingkod. At may mga kaganapan tayong, sabi nga natin sana maging ito, maging makabuluhan ang ating pagtalakay sa araw na ito. Ito may mga post na kaganapan ngayon. Itong specialmente itong approved budget ng 2026, calendar year 2026 ng probinsya ng Sorsogon. Ang kabuang pondo na iniharap ni Governor Buboy Amor ay nagkakahalaga ng 3,398,888,888 pesos and 88 centavo. Iyan. Dito po sa puntong ito, Sorsogon Provincial Board approves 3.39 billion annual budget for 2026. At may mga nakalagay na ditong amount kung saan mapupunta General Public Services 1,143,746,968 pesos and 44 centavo goes to Health, Nutrition and Social Services. Pagdating naman sa Health, Nutrition and Social Services, ito yung 1,158,118,631 pesos. And sa Economic Services, 306,746,472 pesos. Yan. Sa Calamity Fund, meron tayong 169,944,444 pesos and 44 centavo. Aid to Barangay. Yun. Parang maliit lang to. Aid to Barangays, 1,882,000 lang. Sa 20% Development Fund, 120 million ang amount. And sa 20% Development Fund for Infrastructure, dalawa pala ito. Yung isa para sa loan amortization. Yung isa naman sa infrastructure, merong 398,250,000 and 373 pesos.
At ayon kay Governor Boboy Amor, nananatiling pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ang bukas at transparent na paggamit ng pondo ng lalawigan upang matiyak na bawat piso ay direktang mapakinabangan ng Sorsoganon. Kaya nga kasi sabi nila, hindi naman natin, sila pala una ang Sorsogon. Ayan, magandang balita ito. Sabi nga, magandang balita ito. At sa iba pa nating mga post, ito naman ang post galing kay Attorney Crunimar Escudero III. Ramdam mo ba ang epekto ng paglago ng ekonomiya ng Sorsogon? Mas magaan ba ang buhay o nananatiling ang hamon sa bulsa? I-share ang inyong kwento sa comment section. Kung ramdam mo yung epekto ng paglago, dapat sa sarili mo, hindi sa politiko, di ba? Kasi may mga nagsasabi na yung paglago daw nasa mga politiko. Dapat ang paglago nasa bawat Sorsoganon. Paglago na sinasabi natin, yung parang lang yung paglago is sa politiko lang. Paano natin malalaman na lumalago tayo? Siyempre sa estado ng ating buhay malalaman natin yan. Kumakain ba tayo ng 3 beses isang araw? Diba? Kakaroon ba tayo ng mga yung mithiin natin na yung gusto nating bilhin sa araw na ito, nabibili ba natin? Huwag naman yung mga mga hindi naman dapat kailangan bilhin, mga unnecessary, like yung meron ka pang pabango, pumasok ka sa isang mall, kahit meron ka pang pabango o may mga stock ka pa na pabango, bibili ka agad gawa ng nagustuhan mo lang. Huwag ganun. Yung tama lang, diba? Ito yung larawan na sinasabi natin na yung pagbabago o yung paglago, ramdam mo pag ganyan. Yun namang sinasabi na meron ka pa, bibili ka, hindi na yung paglago. Yung tinatawag doon, kapritsyo ng isang tao. Dito naman sa post ng Sorsogon Overview, sabi niya, masakit talaga tanggapin ang katotohanan. Isa lang ibig sabihin, apektado kayo kaya kung ano-ano na pinaggagawa ninyo. Nakalimutan nyo na ata na may isang taong nakakaalam ng baho nyo. Sige pa, magkaalaman, nakalimutan nyo na kung sino may hawak ng alas ng mga pinakakatago-tago ninyo. Yan. Siguro ito yung yung post ni Sorsogon Overview. Dahil lang sa may nagpost dito na pinangalanan yung mga pinangalanan yung mga, sabi nga natin yung mga yung mga naging apektado. Kasi may dito, may bagong account na yung tinatawag na yung Sorsogon Reel. May dito na ang Sorsogon Reel, ito yung sabi niya na persons behind Sorsogon Overview. Kalagay dito na ang Sorsogon Overview page na walang ginagawa kundi ang walang katapusang paninira kay Senador Chis Escudero, Governor Boboy Amor at mga kasamahan nito ay binubuo ng mga sumusunod. Yan ha. Number 1, Catlea So.
siya ang nakalagay na financier. Derco Escudero, consultant sa legal. Ito si Attorney Crunimar Escudero III. Number 3, Doc Eddie Dorotan as consultant and for environmental issues. Number 4, Arzeg Lipo, media propagandist in the guise of being an environmentalist. Si Red Lasay, black propagandist. Rebor Lasay, black propagandist, consultant for black propaganda. Number 7, Alice Lopez, from Sorsogon City Coordinator. Adrian Hillego Gutlay, Bulan Coordinator. Si Dante Gabito, Irusin Coordinator. Miguel Benaflor Hular, Matnog Coordinator. Naalala ko, nang nabasa ko ito kahapon, sabi ko, pati si Miguel nakaladkad na. Si Miguel is from Kagawad, at present Kagawad ito ng Kulasi, Matnog. Si Miguel, at dati ko ito nag-estudyante dyan sa Emiliano. Kasama po pala ito sa top 10 na behind the Sorsogon overview. At dahil lang sa si Ma'am Arzeg Lipo is kasama dito dahil media propagandist, naglabas siya ng statement. Sabi niya, sa Sorsogon Real View na naglabas ng listahan na ito, maaari po kayong kasuhan sa pagparatang ng walang katotohanan. Hindi ko po kailangan ng isang anonymous account Sorsogon overview upang magsalita ng aking katotohanan. At hindi po ako media propagandist gaya ng nilista nyo. Matagal na po akong naninindigan para sa proteksyon ng kalikasan dito sa loob at labas ng Sorsogon. Convenor po kami ni Miss Alice Lopez ng Sorsogon Coalition for Environment Protection. Kayo sa Sorsogon Real View ang dapat magpaliwanag bakit mayroon kayong listahan at kung wala ba kayong nilabag sa ating cyber law. Yan ang naging pahayag ni former board member ng 2nd District na si Ma'am Arzeg Lipo. Siyempre nga naman, sabi nga nila, karapatan ni Sorsogon Real View magbigay ng pahayag, natural, karapatan din ng mga nakalista doon na magbigay rin ng pahayag. Parehas po nito ni Mr. Adrian Hillego Gutlay. Nagpalabas na po ito ng ng statement na bakit daw siya sinama pa sa ganyang kalakaran. Sabi niya tingnan natin to. Ayan, sabi niya dito, yung taga Bulan. Tapos itong yung nilagay niya dito, sabi niya, nag-react kahapon, sabi niya, kung sino umantabi ang nasa likod sini, ayaw mantabi, kayo wara ako aram, sun na inihimo niyo. Porbida kamo, idadamay pa ako niyo sa mga kalukuhan niyo. Sa likod san kodak lang ako, wara ako labot sa kung nano man ang gusto niyo. Ayaw kamo sini. Yan. Ini po na reaction ni ini kang kaupod man siya sa listahan number 8. Number 8 si Ma'am Arsi, number 4 si Adrian Hillego Gutlay is number 8. Iyon ang panorama niya na
pig-aayat niya na patunayan dahil dan sa pagtaw niya ng or pagka-involve sa pangaran niya sa top 10 na bumubuo ng account na Sorsogon Overview. Ano ba ang position din ni Mr. Gutlay? Bulan coordinator. Bulan coordinator. Si Dante Gabito man, Ereusin coordinator. Sino daw di? An city coordinator. Bas is Red Lasay. Si Red Lasay is black propagandist. Ang brother man niya, si Rebor Lasay, black propagandist, consultant for black propaganda. Si Ma'am Alice Palan, Alice Lopez, Sorsogon City coordinator. Bali tulo Sorsogon City, Bulan and Matnog. Sorsogon City, Bulan and Matnog, Irusin. Bali upat palan. Hello daw kay Miguel Hular, sabi ni Harold. Maray, unless sa kayo ni, Diyos ko sabi ko, before baga, nagtao kita ng pahayag digdi, an makaibanan ta sa media, kita pa, indududahan, na may kapat daw kayo ni, Sorsogon Overview. An may kapat daw sa account na ni, si Rosauro Amistoso. Hali yan sa sa mga pag-iribata na media na iyon may kapat daw kayo na Sorsogon Overview. Biriin mo yan. Sabi ko, di ta na nga ni madawdawan account naton. Tapos kita pa kayo ang sasautan. So mga tugang, mabalik ko na kita Harold ma-break ko na kita dahil sa may tawag kita na tungkol ini sa sa live interview nato pagbalik ta nagkaperang pagirumdum lang para ma-set up taan sa tuyang live interview, okay? This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens, Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Statics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Victorino Bitong Daria. Craving a food and drinks with a twist? Visit Korea. From street foods to salad to milkshakes, coffee and more, Korea has it all. Bring your friends to enjoy amazing foods. Come hungry, live happy. But wait, there's more. Korea is more than just a resto bar. We also offer a cozy boarding house, a fresh barber shop, and a convenient transit house. Everything you need all in one place. Korea, located at Purok 3, Barangay Piot, along the Maharlika Highway in Sorsogon City. Korea is one-stop spot for all your cravings. GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency
emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Okay mga kaibigan, welcome back sa tuyong programang Isyu Ora Mismo. Dito lang po yan sa live na edisyon ng Bicol TV Sorsogon. And mga kaibigan, medyo nag-break nga tayo dahil sa meron tayong may papasok na interview sa atin, no? Kasi mga kaibigan, nung last October 18 nagkaroon ng pangyayari dyan sa poblasyon Bacon, kung saan isang nagangalang Cyrus Alzaga ang nalunod. At maraming mga pangyayari ang lumabas na naging involved ang Philippine Coast Guard, ang management ng Philippine Coast Guard dito sa Sorsogon, na nagkaroon daw ng kapabayaan. Kung hindi daw sana nagkaroon ng kapabayaan, buhay pa sana ang nasabing nalunod na estudyante. Estudyante po ito ng SSU at kung saan meron itong course na Bachelor of Science in Technical, major in Automotive. And sa puntong ito mga kaibigan, gusto ring magkaroon ng pahayag ang pamunuan ng Coast Guard Sorsogon. Gusto nilang magkaroon ng kapaliwanagan sa punto nila kung saan ang maraming naglabasan sa social media na issue na nagkaroon daw or pinabayaan ng Coast Guard Sorsogon. At sa ngayon, makausap po natin mga kaibigan ang Acting PIO Coast Guard Station Sorsogon na si Lieutenant Jonel Cadiz. Okay, Sir Jonel, good morning. Good morning. Okay, Sir, para po sa kaalaman ng mga nanonood sa atin, live na live po tayo ngayon sa ating programa dito sa Bicol TV Isyu Ora Mismo. Pwede po ba na ibigay nyo sa amin ang buong pahayag ng araw na iyon kung saan nangyari ang insidente ng kung saan may nalunod na itong si Cyrus Alzaga? Opo sir, good morning po Sir Rosauro po at sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa Bicol TV Sorsogon. Mula po sa pamunuan po ng Coast Guard Station Sorsogon, pamunuan po ni Lieutenant Rodney Paragosa, ay nais po namin pahayag po yung aming paliwanag or aming side po patungkol po dito sa nangyaring drowning incident sa Sitio Basod, Barangay Poblacion, Bacon District, Sorsogon City. Yes po. October 18 around 12:35 ng tanghali 2025. So unang-una po, nais ko lang pong sabihin na ito pong mga residente ay dumaong po sa ating istasyon sa dakong alas 12:35, kung saan po may mga tropa tayong Coast Guard naka-duty sa substation natin at agad po mag-responde yung ating tauhan. So inabot po sila ng 2 minuto lamang. So, umabot sila ng 12:37 bago sila nakarating doon po sa lugar na kung saan may nalulunod. Okay. So pagkarating po doon sa area, ang una pong ginawa ng ating tropa ng Coast Guard ay nakipag-ugnayan sa mga residente upang malaman kung ano yung sitwasyon doon sa lugar. So nung nalaman po na mayroon talagang 4 na naliligo at isa sa mga naliligo doon, ang pangalan ay si Cyrus Alzaga, ay nalunod or hindi pa nakita, agad po tayong nagkandak ng initial assessment kung paano po yung sitwasyon ng dagat natin upang nasa gayon po ay hindi po tayo pahamak. So agad po tayong lumusong pero hindi po tayo pumunta doon sa malalim na banda. Nagkandak lang po tayo ng foot patrol doon sa area kung saan tinukoy ng mga residente na nalunod yung batang si Cyrus. Yes sir. Pagpunta po doon, meron po tayong mga dalang mga life-saving equipment para po masiguro po na ligtas po yung ating mga rescuer at if ever lang po na magkaroon tayo ng sightings doon sa nalulunod ay agaran po tayong makapag-responde. Subalit nung time na po yan, kasagsagan po ng bagyo. Kung maalala po natin, October 18, dyan po na tumatawid po yung bagyong Popong Ramil. Ramil po, Ramil.
yung bagyong Ramil sa ating probinsyang Sorsogon. So nakataas po ang signal number 1 that time, kung kaya't yung ating dagat po ay masungit. So yung ating alon po ay medyo malalakas at may halo po yan ng malakas na kuryente mula sa ilalim. So yun nga po, naging action namin, hindi kami nakapag-provide ng naging limitado yung pag-provide namin ng search and rescue sapagkat yun po, assessment po ng ating Coast Guard ay may panganib na dulot itong dagat natin. Okay, sir. So, ito nga po, habang nagkakandak po tayo ng search and rescue dito sa nalunod, so lumusong po yung tropa natin, bagamat hindi doon sa malalim na banda kasi may dulot po panganib. So nag-aabang po sila na baka sakaling ihampas ng alon itong biktima at makita. So if ever lang po na may ihampas siya ng alon kasi, so pwede yung makita. So by that time, pwede nating marespondehan kaagad at matukoy yung eksaktong location nitong biktima. At kung kayang languyin, kung kaya ng ating tropang i-rescue, so yun po yung inaantay namin, yun po yung ginagawa namin that time. Taliwas po ito sa naging kwento na inaantay na lang, sabi-sabi, tumatayo lang, inaantay lang na lumutang. So hindi po yun yung intention namin. Ang intention po ng Coast Guard yan ay mag-abang. If ever lang na magkaroon ng sightings, mapuntahan ka agad. Kasi napakalawak po ng dagat natin. At napakalayo po, base po sa aming pagtatanong, sa aming investigasyon, na itong pinangyarihan ng pagkalunod ay nasa 100 meters from the shoreline. So kung titignan niyo po 100 metro, napakalayo po niyan. Yes, sir. Diyos ko naman, nasa signal number 1 na tayo noon, sir, ano? Ano Yes, po? nasa signal number 1 po tayo niyan. Yes, ano po ang naisipan ng grupong ito? Bakit na lumusong pa sila at maligo na which is alam natin na pinagbabawal na ang pumunta sa dagat basta ganyan may signal na tayo ng bagyo? Opo, sir. Actually, isa yan sa mga mandato ng Coast Guard po. Meron tayong mga sama ng panahon, nag-iikot-ikot po tayo sa mga coastal areas para paalala-alan po yung mga publiko, yung mga fisherman, na huwag nang kumalaot, lalong-lalo na po yung mga naliligo sa mga tabing dagat sapagkat yun nga po, yung alon natin may kalakihan, so may kataasan po yung alon. Base po sa aming pagtatanong sa isang biktima na si Denzel, so itong 4 na mga magkakaibigan na to ay napagkatuwaan lamang na maligo sa dagat yung panahon na yan. So habang naliligo sila, hindi sila naging aware, hindi nila natignan na napapalayo na sila sa gilid ng pampang hanggang sa umabot sila doon sa may dugtungan ng dagat at ng ilog. So yung tubig po dyan is paikot. So mahirap po talagang kumalas dyan lalo kung hindi ka marunong or nagkaroon ka ng panic attack. So magkakaroon talaga ng panic yan kasi lumalim na. Ang nangyari po, itong si Cyrus, siya yung nagsalba sa isang kasamahan niya itong si Cyrus, sinalba niya isang kasamahan niya. Subalit, nung naisalba na yung kasamahan niya, siya naman yung hindi na nakasalba. Pinilit pa rin, tinanay pa rin ng mga kasamahan niya isalba siya, subalit hindi na nila nakayanan na pugod na siya ng alon. Okay, sir. So, ano po ang nangyari? Sabi na nga sa madaling salita, paano po na-recover ang katawan ni Cyrus? Yun nga po, nung pagdating natin doon, nagpapulayan tayo. Then at the same time, nagkandak po tayo ng foot patrol po. Baywatch foot patrol po sa area para if ever lang na makita natin, mapuntahan kaagad natin at makuha yung biktima. So, inabot po tayo ng halos 2 oras po dyan na foot patrol na nagpakasakalit na magkaroon tayo ng sightings. And then nung medyo humupa yung alon, so napagpasyan po ng Coast Guard na humingi ng tulong sa mga presidente para po makagamit tayo ng floating asset para mapuntahan mismo yung exact location. So around 1500 na po yun na humupa yung alon. And at the same time, nung pagpunta namin, nung pagbalik namin dun sa area, meron pong tumawag sa amin na nakita na po yung biktima na napadpad na sa pampang. Yun po yung inaantay namin that time.
nagpakasakali kaming baka makita namin ihampas ng alon. So eventually, gigilid yan eh. So pagka nung tinawag sa amin na nakita na sa pinuntahan namin, tinakbo na pala ng isang residente, isang motorsiklo yata, I'm not sure kung anong vehicle yung pinagtakbuhan. So tinakbo nila sa pinakamalapit na hospital for proper medical attention. At pinuntahan ko ng tropa para masiguro po na ano po yung sitwasyon ng ating biktima. At sadly po, yung attending physician nag-declare po siya na death on arrival po yun. So bale, ang sumisid na nun sir, yung mga residente na dun sa lugar na yon. Hindi po sir, hindi po. Paano po paano po nila na-retrieve yung yung katawan ni Cyrus? Actually, base po sa aming natanggap, itong mga residente na nakabantay lang doon ay nakita nilang napadpad pumagilid yung katawan ng biktima, kung kaya't nilapitan nila at tinabay sa gilid ng pampa. Parang hinampas na sa sa tabing dagat na. Hahampasin po talaga yan ng alon at igigilid po talaga yan ng alon. So, ganito kasi sir, parang lumalabas na kung hindi raw po ninyo base sa mga naglabasan na na mga tong mga galing kung saan na kung hindi nyo raw po pinigilan yung mga maingisda doon, sana buhay pa yun na nakuha. Paano po ang protocol ninyo? Nasabi nyo nga na talagang pag ganito is talagang may mandato kayong pigilan sila na magpalaot pa. Actually sir, ang paggandak ng or pagpapalaot ng mga mangisda ay bawal po talaga once na meron tayong signal number 1. Protocol po yan na kailangan nating antayin talaga na humupa yung alon para tayo magkapagkandak ng search and rescue. So base po sa judgment po ng Coast Guard that time nung nangyari yung insidente ay talagang malakas po yung alon at hindi kaya talaga po sukungin ng bangka o kaya ng languyin papunta doon sa exact location kung saan nalunod yung ating biktima. Yes sir. Po yung sinabi ko kanina, pag ganyan po na may sama ng panahon po talaga, limitado po talaga yung may provide namin na serbisyo. Hindi po kami mapuntahan kasi syempre, unang-una po kailangan nating siguraduhin po yung kaligtasan ng lahat ng mga mag-responde. Hindi lang po kami. Bagkus po itong mga residente natin na gustong tumulong. Bagamat yun nga po at ayaw namin madagdagan pa yung casualty time o re-rescuehin pa. Yun nga po ang nakakasama ng loob kasi nandyan kayo para magbigay ng mga pahayag sa kanila or mga abiso. Ang nangyayari po parang nasisipa ang inyong manihamiento na ganito ganyan, kung hindi sana kami pinigilan, kung hindi sana ganito ganyan, where in fact yung paliligo lamang bawal na po yun dapat. Opo, bawal po yan. So ngayon, may po naming pinagsasabihan yung ating mga kabayan, lalo yung mga sa coastal, na wag nang pumalaot, wag nang maligo sa dagat, bagamat lagi nilang sila sabi na magaling naman kami lumangoy, ganito, ganyan. So, yun po ay hindi garantiya na ikaw ay pwede. Of course. So, lahat naman tayo, ang concern is kaligtasan. So lalong-lalo na po kami kasi unang-una kami po yung magre-responde sa inyo pag nagkaroon na po ng insidente. Hanggat maaari po sana, sinasabi namin sa mga nanay at tatay, sa mga residente na tulungan kaming paalalahanan yung mga kababayan natin na may makita man sila sa wide nila para po maiwasan po natin yung mga ganitong klaseng insidente. Yes po. Okay. So, ngayon sir, hingin ko na lang ulit ang iyong advice at panawagan. Sabi nga po, nakapagbigay ka na rin ng pahayag tungkol sa pangyayaring yan na sana po pag may mga ganyang bagay, wag na sana lang hintayin pa kung ano man ang advisory na galing sa inyo, talagang dapat nga protocol na yan na sunodin. Yes po. Actually, mula po sa pamunuan ng Coast Guard Station sa Tugon, lagi po namin pinapaalalahanan ang ating mga publiko, lalo na po yung mga sa coastal areas kasi sila po yung unang natatabaan pag may mga ganito tayong mga sama ng panahon.
So lagi po kami nagkakandak po ng paalala sa mga mangingisda, hindi lang po yung mga mangingisda, sa mga residente. Huwag nang pumalaot, huwag nang maligo, huwag nang magkaroon ng mga katuwaan, magkaroon ng aktibidad po sa ating katubigan sapagkat hindi po natin alam ang magiging dulot po nitong alon at ng kuryente po sa dagat at posible po tayo mapahamak at magkaroon po tayo ng mga ganitong klaseng insidente. At ang inyong Coast Guard Sorsogon po ay 24/7 naman pong open para if ever na may mga ganitong klaseng insidente ay tawagan niyo po kami agad para pumupuntahan namin kayo. Yes po, okay. Maraming salamat po, Lieutenant General Cadiz, PCG Sorsogon, Acting PIO. Yes po, maraming salamat din po, Sir Rosario, sa lahat ng ating mga nakikinig ng People TV Sorsogon. Salamat po, okay. So yan mga kaibigan, ang ating live report mismo mula kay Buddy Luca na kung saan po nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng Coast Guard ng Philippine Coast Guard Sorsogon doon sa insidente na nangyari sa Sitio Burabod, Poblasyon Bacon, Sorsogon. Tayo po mga kaibigan ay nagbibigay lamang po ng puwang o sabi ng oras sa mga gustong magbigay ng pahayag sa atin. Kaya nga po pag ganyan kasi nangyari October 18, kasagsagan po yan ng bagyong Ramil, di ba? Na dapat po wag na tayo maghintay ng ano paman na abiso, sasabihin nila na ganito ganyan. Dapat si ganito, si ganyan na okay naman kami, kaya namin. Hindi po yan ganun. And sa party po ng Coast Guard mga kaibigan, ito naman po ay nagbibigay sila ng sabi nga hindi na abiso yan, sabi nga talagang protocol na yan na maski nga walang bagyo, basta malakas ang hangin, malakas ang ulan, automatic sinususpende na nila yung papalaot or sabi nga yung mga yung biyahe. Tapos nagtataka tayo bakit October 18 na pagkatuwaan pa itong grupo na maligo. Siguro iniisip nga nila yung masyadong kampante pagdating sa bagay na yan. Kaya naman namin, or sabi nga nila is malapit lang ito sa area or malapit lang sa seashore, kaya kayang-kaya. Hindi po ganyan mga kaibigan. Wag na po tayo magsisihan sa mga bagay na hindi natin alam ang kahantungan. Okay? Hindi na po natin maibabalik ang buhay ng tao. Pero kung sa parting yon, let's say pumayag ang Coast Guard na sa pagpupumilit ninyo, kayo na ang bahala doon magsisid. Baka po hindi lang isa ang nawalan ng buhay. Pwedeng naragdagan pa. At ito ay talagang kasalanan. Magiging kasalanan ito ng Coast Guard kung pinayagan nila. Which is sila nga na dumaan na sa napakaraming training. Alam nila ang bawal at pwede. Hindi sila pumayag sa ganun. Or hindi sila talaga nagsuong ng buhay nila dahil alam nila ang panahon. Kasagsagan ng bagyo, alam nila kung saan dapat lumugar, kaya hindi nila papayagan na magkaroon pa ng another casualties. Kasi sinabi nila na bawal na ang pumunta dyan, bawal na ang magpalaot, wag na. Anyway, sa pamilya po ni Cyrus na kung saan patuloy na naghahanap ng katarungan, italangin na lang po natin na sana matanggap na natin ang mga pangyayaring ito. So mga kaibigan, yan po ang ating programa sa araw na ito, para sa programang Issue Ora mismo. At happy watching man po kay Ma'am Ann Baharo, kay Ma'am Glo Punggo, si Papa Maki Gomez, happy watching man.
Si Papa Bern, happy watching. And sabi nga ni Carol, welcome back Papa Bern. Saan ka ba? Nang lupalop ng galing. Okay, mamalo na po tayo sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon. Sa technical side, si Papa Harold at si Papa Bern. Magandang umaga po. Diyos Mabalos, probinsya nin Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo.